Sa puso ng isang makapal na kagubatan ay matatagpuan ang isang lumang, sirang bahay, matagal nang iniwan ng mga dating may-ari. Nagbulungan ang mga lokal tungkol sa madilim nitong kasaysayan, mga kwento ng trahedya, at hindi maipaliwanag na mga pangyayari na nagpahirap sa sinumang tangaing pumasok sa mga sumpang pader nito. Kahit na may babala, nagpasya ang isang grupo ng mapangahas na mga teenager na magdaos ng isang gabi sa abandonadong bahay, handang alamin ang mga lihim nito. Sa paglubog ng araw sa ibaba ng horizon, na nagpapadilim ng nakakatakot na anino sa buong lupang puno ng damo, nagtipon ang mga teenager sa labas ng imposibleng istruktura. Kumakapit ang mga balat ng halaman sa mga gumuguho ng pader, at ang mga bintana ay tila mga mata na walang kalaman-laman na sumusulyap sa gabi. Sa isang halo ng pagka-excite at pangamba, binuksan nila ang mga pintuan na nag-ingay at pumasok sa kadiliman. Sa loob, makapal ang hangin ng alikabok at bawat hakbang ay nag-echo ng malagim na boses sa tahimik na mga pasilyo. Mga kakaibang ingay ang humihipo mula sa hindi nakikitang mga sulok, at tila ang lamig ay tumagos sa mismong pader mismo. Binahagi ng grupo ang kanilang sarili, bawat isa ay sumisilip sa iba't ibang pakpak ng bahay, ang kanilang mga flashlight ay tumagos sa dilim. Habang tumatagal ang gabi, nagsimula ang mga kakaibang bagay na mangyari. Ang mga bagay ay kumikilos ng kanilang sariling kagustuhan, ang mga pinto ay biglang nagkakaroon ng malakas na tunog, at mga multo ang paminsan-minsang sumisilip sa paningin. Sinikap ng mga teenager na bigyan ng katuwiran ang mga pangyayari. Itinuturing ang mga ito bilang hangin at labis na aktibo ang kanilang imahinasyon, ngunit sa kanilang puso, alam nilang mayroong masama na sumisilip sa loob ng mga pader ng bahay.